kapantat. So, magpapakain ulit tayo ngayon. Ang mga pantat ko ngayon ay nasa 1 month and 2 weeks na sila. So, sa katapusan, magto 2 months na sila. Ito po yung aking concrete pond na 9 square meter. 9 cubics din siya. Yung mga alaga ko. 9 cubics din ang tubig niya. 9 meter din mahigit ang height niya. So binili ko siya 260 piraso. Nasa mahigit 2 inches na. Pero ngayon, after 1 month and 2 weeks, nasa 8 to 9 inches na yung pinakamalaki. Tapos, kasi itong concrete ko 8 inches to eh. Pero yung nakita kong pinakamalaki dyan ay mas mahaba pa. Mas mahaba pa sa 8 inches. So, ayan. Ang range nila ngayon nasa 5 inches to mga 8 or 9 inches. Inches na yung pinakamalaki. Pinapakain ko ngayon ay ang baga. Ano to? Laman loob ng manok. So, chinap-chap ko lang siya. Ayan sila. Ala, lalakas nila. Kumain. Ala. Ala. Ayan. Tapos na. Isang kislap lang. Tapos na. Ang ating laman loob ng manok. Bali, ang laman loob pala ng manok dito, mura lang naman ang bili ko kasi sa planta ng mga manok ko, yung doon sila nagkakatay ng manok. Pure foods daw to eh, pure food. Planta ng pure foods. So yung mga waste nila doon na ganito, binibenta na lang nila, or ewan ko lang kung sobra, baka tinatapon na lang kung kukunti lang ang bibili. Ayan. Ayun, may isang malaki oh. Nababasa ako. Wow, agresibo sila. So ayan na mga kapantat, ang aking libangan. So habang nakabakasyon, kaalaga ng pantat, lalaki na sila. Siguro to, nasa 7 pieces isang kilo. 6, 7 or 8 pieces isang kilo na. So ang plano ko is gawin ko silang 3 months bago i-dispose. So ngayon, sa katapusan magdadalawang buwan sila. So hopefully mga 3 months madi-dispose po sila. Pantat. Concrete pond. Bali yan sa kabila naman, yan. Nauna lang siya ng 1 week. Pero binili ko siya mga tig 1 inch siya na fingerlings.
Kaya medyo mas maliit siya kumpara dito. Dito mas nauna sila, mas malalaki na sila nung binili ko. 2 inches mahigit na. Kaya nakabuelo na sila. Kaya yung size nila mas mabilis na. Mas malakas na silang kumain. So, ayun mga kapantat. Dito naman ako sa kabila. Pareho na lang yung pinapakain ko. Una, napapakain ko ito yung feeds. Kasi mas maliliit sila. Pero ngayon, pareho na yung pinapakain ko. Medyo kaya na rin nilang kumain ng live foods. Kaya, sige. Bigyan na natin sila ng dito naman, nasa ano sila 3, 4, 5. May 6 inches na nga rin akong nakita mga shooter. Bali sa end of the month, mag-sorting ulit ako para tignan ko yung mga tinatawag nilang shooter na mas mabibilis lumaki. May maliliit pa rin, nasa 3 inches siguro o mahigit. May malalaki na ako nakikita dito mas mabibilis, merong mabibilis. Okay. Ang napansin ko lang dito sa kanila, napapansin ko sa kanila, pag ganitong live foods ang pinapakain ko, kahit lumobo yung mga tiyan nila, yung bilog na bilog talagang parang puputok, pero hindi sila na-overfeed, hindi sila namamatay. Pero pag yung feeds na floater, yung binibigay ko, pag minsan nakikita ko mga mamatay, feeds yung laman ng tiyan nila, bilog na bilog yung tiyan nila, lumobo. So, yun ang prospect ko pagka feeds ang ipakain ko, merong mamamatay na pag nasobrahan sa pagkain. Pero dito sa laman loob ng manok, kahit ma-overfeeding sila, kita kong parang pumuputok na yung tiyan nila, walang namamatay, wala akong nakikitang namamatay. Pero pag feeds, meron yan lumulutang, kinaumagahan na makikita kang nakalutang na, tapos lumobo yung tiyan. Yun. So yun ang pinagkaiba nila. Kasi nag-expand yung feeds pag nabasa yung floater, nag-expand. Yan siguro kinakamantay nila. So ayan mga kapantat, ang pagkain ng laman loob ng manok. Kung hindi naman kayo maselan, kasi ang laman ng loob na to medyo maamoy. Kung hindi naman maselan sa inyo, maganda to kasi mas mabilis sila. At hindi delikado sa mga isda. Kasi wala akong nakikitang namamatay pag ito yung pinakain ko Pero pag yung feeds ang pinapakain ko, merong mamamatay pa isa-isa. Ayan yung mga malalaki, nauna sila ng 1 week. Ito naman, same 9 cubics, 9 square meter. Pero mas maliliit sa konti. Nilagay ko dito 1,500 piraso na fingerlings. Yung sa kabila naman 260 kasi yun lang ang available nung bumili ako. Sabi ko sa binilhan ko, shout out pala kay kaibigan, ang binilhan ko sa dito sa fingerlings kasi hinanapan niya ako ng mga 2 inches na
fingerlings medyo malalaki na para hindi ako mahirapan. So hinanapan niya ako 260 piraso. Yun ang mga shooter niya. So yun ang kinuha ko. Ito sila ngayon. Bilis nga. So dito ang 1,500 ang nilagay ko. Nasa 1 inch ang size nila nung binili ko. So 1 month and 2 weeks na din sila. Ang size nila ngayon is nasa ano. Ang pinakamalaki ko nasa 6 inches na siguro yun. Or 7. Tapos yung may nakikita pa ako maliit dito na mahigit 3 inches. So nasa range na 3 to 7 mga ganun. Bali sa katapusan i-sorting ko ito para makita ko kung ano yung itsura nito after 2 months ng pag-aalalag ako. I-sorting ko sila. Hindi pa ako nakapag-sorting until now. So yun mga kapantat. Yan ang aking munting